Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 25, 2024. And once again, we are going to talk about the 7 essentials. Pero for today, we are going to focus with the salvation by grace. Ito po yung pagsalba sa ating mga makasalanang tao, no? Na nagsasabing ang dahilan po at ang tanging dahilan upang tayo'y maligtas ay true grace of our God, of Jesus Christ, by faith. Wala nang iba. And makikita po natin ito sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, na nagsasabing, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast." Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, hindi po dahil sa atin kaya tayo naligtas. No. Ito po yung regalo ng Diyos sa atin. It is His gift to us. And hindi po dapat tayo magmalaki na tayo yung gumawa ng sarili nating paraan upang maligtas tayo. Kasi we did nothing eh. Kung tutuusin, if we ever did something, it's not to save us. Kadalasan yung actions natin, yung mismong naglalayo sa atin sa kaligtasan. Ito yung naglalagay sa atin in this dire situations na kung saan napapahamak tayo. Pero dahil po sa grace ng ating Panginoon, we experience salvation. Dahil unang-una, salvation is by grace through faith in Christ. Dahil po sa habag ng Panginoon at sa ating pananampalataya, we have been saved. And remember na yung pag-save na iyon, yung salvation na iyon, is the free gift of God. Sa Diyos po nanggaling yon. And hindi po natin dapat ititake yung glory ng salvation na yon. Because it is His gift for us. Kahit na undeserving tayo, binigyan niya tayo. Niregaluhan niya tayo ng new life. A life that is free of sin. For the wages of sin is death. Pero we have been saved by grace through faith. For whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, no? Napaka ganda talaga. Kasi once na na-realize mo na kaya ka naligtas dahil sa habag ng Panginoon, mas mapuput into perspective mo yung actions mo eh. 'Di ba? Kasi malalaman mo na it's not from your own works kaya ka na-save. Kaya ka naligtas dahil sa kagitingan, sa righteousness ng ating Panginoon. And that makes me feel loved, no? Personally. Grabe talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. It's such a honor. Kasi tayo mismo yung naka-experience ng love, ng napakagandang love from our Lord, no? Talagang I'm so thankful talaga, no? So, let us believe and be saved. Magtiwala po tayo at maniwala at manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang teachings. Magtiwala po tayo na tayo'y mariligtas niya. For He is all-powerful. And let's not add anything to faith.
kumbaga, wag nating dagdagan ng extra requirements yung salvation. Kasi yung salvation, binigay na sa atin yan eh. Regalo na yan. It's not a reward. Hindi yan price na kung saan may kailangan muna tayong gawin para regaluhan tayo or para i-compensate tayo sa ginagawa natin. Pero kasi we don't need to do anything else except to believe, no? To put our faith into God. Yun lang talaga. Let's not add anything to it, no? Huwag nating sabihin na kailangan ko maging mabuti para maligtas ako. Kasi that's not the case. The case is kahit anong ginawa mo, kahit anong ginawa ng tao, nagdesisyon pa rin ang Panginoon by grace na iligtas tayo. And believing otherwise is ignorance. Let's not do that, no? And I'm not saying na dahil uh, I'm not saying na we should be bad people, no? Kasi naniniwala ako na when you truly put your faith into God, into the Lord, babaguhin ka niya in ways that you can never imagine. Pero babaguhin ka niya into something better. Into someone that glorifies His name. Hindi ka niya hahayaang matiwalig. Kumbaga, hindi ka niya hahayaang maligaw ng landas. Kapag nilaan mo yung buhay mo sa Kanya, kapag tunay ka talagang nanampalataya, babaguhin ka niya into this human that resembles Christ. Kasi, if Christ has the power to save you, Christ also has the power to change you into a better version of yourselves. Into a version of a human that is intended by God. And yun talaga yung ultimate goal natin, no? Kasi ginawa tayo ng Panginoon nang hindi tayo makasalanan. Kumbaga, tayo yung naging dahilan kung bakit tayo nalayo sa Panginoon dahil na rin sa kasalanan. And by believing in Christ, hopefully, mabalik natin yung dati nating status as humans that bring glory to God sa lahat ng actions na ginagawa natin before pa magkaroon ng sin. So, yun lamang po, no? Maraming salamat po sa pakikinig sa aking daily devotion para sa ngayong araw ng July 25. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.